O breaking news po mga kababayan, inabsuelto na po ng COA si VP Inday Sara sa mga asuntong binabato laban sa kanya tungkol dito sa confidential fund. Dahil ngayon lang mga kababayan, naglabas na po ng unqualified report ang COA tungkol dito sa confidential fund ni VP Sara at kanyang buong opisina. Ibig sabihin nito mga kababayan, walang nakikita ang COA ng mga anomalya na ginawa ni VP Inday Sara Duterte. Ibig sabihin nito mga kababayan, ngayon pa lang ang kanilang impeachment case laban kay VP Inday na ito ang pinagbasihan ang kanyang confidential fund ay isa ng butata. Panoorin nyo po. Pero bago po yan, gusto pala natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait nating mga viewers all over the world. Kagaya na lamang nitong si Madam Kitty Chan Gonzalez from Australia. Thank you so much po, Madam. Ang kababayan nating si A Japanese Girl from Europe. Maraming salamat po. Narito po ang video. Ngayon lang lumabas yung COA report para sa 2022. Yes, mga kababayan. Oh, December. Ngayon lang. Bago lang. Saan ginamit yung 125 confidential fund na iniimbestigahan ng Kongreso. Alam niyo ba ang laman ng COA report? Nagkaroon po ng unqualified opinion. Unqualified opinion. Ibig sabihin mga kababayan, walang nakitang anomalya. So paano na yan? Dalawa pang grupo mga kababayan na. Grupo nila Saba de Lima at grupo nila Renato Babalo Reyes ang nagsampa ng impeachment laban kay Sara gamit itong issue ng confidential fund. Butata! Saba at Babalu, Renato, paano na yan? Ano ibig sabihin? Tambalos-los, paano na yan? Unqualified opinion ng COA. Ibig sabihin, wala silang nakikitang irregularidad sa pamamaraan na ginastos sa pondo ng Office of the Vice President noong 2022. Tapos mga kababayan, mga bulok pa talaga, no? Dahil, yung sino man itong piatos-piatos, Wirgris Piatos. Ginamit pa nila ang media mga kababayan para sa propaganda na gumamit daw ng mga peking tao. Na gano'n naman pala talaga dyan sa confidential fund na hindi nilalagay ang totoong pangalan doon sa pinagbayaran dahil for protection. Sige, magwala kayo mga demonyong mga makakaliwang grupo pero naaayon yan sa saligang batas at sa guidelines ng COA sa paggamit dito sa confidential fund. Anong magagawa nyo? Nak-nak na lang, maninlang na lang mga kababayan sa mga nanonood na hindi alam ang batas. Paano ngayon sila maghahain ng isang impeachment complaint na nakabase sa graph of corruption na merong unqualified opinion ang COA? Butata na! Ngayon pa lang, butata na mga kababayan. Anong kababalaghang nangyari sa paggastos ng kahit anong pondo sa Office of the Vice President kasama na yung confidential fund na yan. So, hindi nga lang confidential fund mga kababayan, buong opisina ni Sara. Isa po kasi yan doon sa kinikilala nating basehan para mag-impeachment, graphic corruption. Pero dahil ang COA po, ang talagang ahensya ng gobyerno na for sure mga kababayan, stop na yung hearing-hearing nila dahil mayroon ng desisyon ng COA Pahiya! Binigyan ng kapangyarihan sa ating saligang batas, hindi lang sa ating mga ordinaryong batas para pasiguraduhin na ang paggastos ng pondo ng mga taong gobyerno ay sang-ayon sa batas. Yang unqualified opinion na yan dapat kilalanin hindi lamang ng hukuman kundi ng impeachment court din. Tapos mas magaling pa sa COA itong mga buhayang kongresista mga kababayan nag-audit. Akala nila marunong sila mga kababayan. Pati COA kanila pang pinagalitan. Dahil hindi naman po pwedeng si Luistro at si Abante at si Fernandez ang magsasabi na mali ang pagkagastos o kaya yung Chua na mali ang pagkagastos ng confidential fund. Ang tanging ahensya na may ganyang desisyon ay ang COA. Nagsalita ng COA. So ano pa ngayon ang ginagawa niyo dyan? Ibig sabihin, itong oras na ginugol at saka yung pera na ginugol para sirain si VP Sara ng Committee on Good Government. Ang pinagnangakak nila mga kababayan, 125 million lang. Na ginamit naman ng tama base sa COA. Ang ginastos sila dyan sa Quadcom, sa Good Governance Committee, dyan sa Kongreso, mas malaki pa. Billion sa mga kababayan, kasaling na siguro yung, ewan lang natin, lagayan dyan. Yan ang tunay na pag-aaksaya ng pera. Wala. Baliwala. Kasi binura lahat ng
kahit Burado anong aligasyon ang ng aligasyon. maling paggasto sa confidential fund sa pamamagitan ng paglabas ng unqualified opinion. Yan po ibig sabihin ng unqualified opinion. Tapos ano sabi ni Erwin Tulfo? Gabundok na daw mga kababayan ang ebidensya laban kay Sara Duterte sa paglulustay sa confidential fund. Oh, tulpok! Siguro po itong unqualified opinion ay talagang patunay na mga investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay para siraan lamang ang mga Duterte. Bakit? Kasi nga gusto nila Marcos forever. Marcos Ang pagkakamali natin mga forever! nabudol, mukhang genetic. Yung Nasa dugo na ng mga Marcos mga kababayan ang ayaw lang bumaba sa pwesto. kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan, magpasasa sa pwesto at lumabag sa karapatang pantao. Dahil masarap sa taas mga kababayan, lahat sila pinagsisilbihan. Luhod lahat. May superiority complex kasi mga kababayan eh. Kayo mga tagapagsilbi sa amin o luhod kayo. Mukhang genetic. Ayaw ko sanang sabihin yan eh. Di ba noong eleksyon, dinidepensa ko pa nga si Bongbong Marcos Jr. na sinasabi ko. Parang sumobra ang kanyang pangalan mga kababayan, no? Ng NG, Bongbong. Unan nyo ng NG sa gitna mga kababayan. Yan talaga ang totoong pangalan niya. Kung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, mukhang genetic po talaga. Paano hindi naging kasalanan? Siya ang nakinabang sa mga ill-gotten wealth. Totoo yung ill-gotten wealth mga kababayan ha, dahil mayroon ng ruling ng Korte Suprema, mga korte. Sinong nakinabang? Alangan naman nakinabang yung patay. Yung buhay, which is sina Bongbong, sina Amy. Ano ang puno, siya din ang bunga. Hindi naman po pwede. Mas malala pa, ang bunga ay mga bulok pa mga kababayan. Hindi nga daw na magbunga ng mangga ang puno ng santol. Pero mangga naman, siguro ang puno ay mangga. Dahil ang mga anak mga kababayan ay mga mangga. Manggagamit. So yan po. Bulok na mangga. Ang lesson sa ating kasaysayan. Reject. Ang pagnanasa na manatili sa kapangyarihan forever. Ang pagnanasa sa kaban ng bayan ay talaga pong genetics. nasa pagkatao ng ilang mga pamilya. Pero mabuting balita po ngayon, wala na po silang maibabato kay BP Sara. Gayon pa man mga kababayan, kahit pa'y wala. Kung ang mga buhaya naman ang boboto niyan mga kababayan, sira na mga ulo niyan 105 lang mga kababayan ha. Tapos sabi nila 50 na daw sa kanila ang siguradong sigurado na ipapa-impeach si Sara. So 55 na lang mga kababayan ang kailangan para ma-impeach si Sara Duterte. Kahit may lagyan nila yan ng 20 million each, kayang-kaya. Dahil yan, unqualified opinion na yan, that is a period to all controversies. Balikan nga lang natin yung sinabi ni Ombudsman Martires na siya nagtestigo sa House, no? Para sa budget ng Ombudsman's Office. At ang sabi niya talaga, kaya nga confidential fund yan Hindi yan dapat dinidiscuss. Kaya nga may mga code name ang mga kumukuha ng confidential fund. Mary Grace Piatos, big deal sa kanila mga kababayan, pati ang mga media. Grabing twisting mga kababayan, hindi naman alam ang rules. Pinapalabas agad na kurakot si Sara o gumagamit ng alias. Hindi dapat makilala kung sino sila. Di ba kayo nanonood ng mga television series o kaya movies na talagang kapag ikaw ay secret. Tapos mga kababayan, ang umaray sa confidential fund, ang gusto magsampa ng impeachment laban kay Sara ay yung natamaan ng confidential fund dahil sa paglaban ni Sara sa mga makakaliwa. Sina Renato Babalo, ang umaray sina Franz Castro sa Toro Campo. Na merong misyon, hindi ka nagpapakilala kung sino ka, pero yung clean off, yung kumbaga ang unqualified opinion is a certification. Walang anomalya sa paggastos ng boto. Malinis. Ngayon, kung sasabihin natin na mali yung confidential fund na walang actual liquidation, habulin natin lahat ng may confidential fund. Ang pinakamalaki confidential fund, Office of the President, 4.5 billion pesos. Kung gusto talaga nila mga kababayan na ayaw nila na confidential fund, alisin na nila, i-repeal nila ang batas na iyan. Sa lahat. Ha? Alam naman dyan, BP Sara lang. Okay, kahit kay BP Sara lang, i-repeal nyo yung batas para mayroon na kayong reason. Law is law. Oo nga pala ha.
pinupuntirya rin nila yung 40 million pesos na di umano ay travel expenses ni Inday Sara. So, pero kay BBM, magkano? Billions and billions, mga kababayan, pati kay Tambaluslos. Yung travel na sa House of Representatives, di ba bilyones din yon? Tapos nung tinanong ka Eric, mga kababayan, sabi nila, hindi, pinakulong si ka Eric. Pero gayon naman pala, under, mga kababayan, doon sa Congress, mayroong billions, Totoong mayroong billions noon naka-itemized for travel para sa House of Representatives. 23, no? Bakit kayo magreklamo? 40 million, number 2 official of the land, ikumpara nyo I-divide mo kasi yan per month. Malaki yan dahil yearly yan na budget Mga julok naman ito, mga kababayan, Vice President siya ng buong Pilipinas kaya natural, mga kababayan, pumupunta siya sa iba't ibang dako ng ating bansa. The land, ikumpara nyo kung magkano hinihingi ngayon ni Marcos Jr. for travel. Bilyones! 1.04. Maliit pa nga yan, mga kababayan. Hindi katulad ng mga unang taon niya, pangalawang taon dahil sunod-sunod na kanya foreign trips noon Pesos. Yung mga biyahe ni Inday Sara, lahat po lokal. Kasi may mga satellite offices siya at umiikot kaya siya. Nga, pinupunta ng satellite offices. Ng ating mga kababayan. Unang beses siguro na ginawa talaga ng Vice President na nagkaroon ng satellite offices para hindi na pupunta sa Maynila ang mga nangangailangan. Siya lang nagpunta doon sa mga nangangailangan. Tapos siya pag ginawang masama. Tapos may isa pa na issue. Yung libro. Ang isang kaibigan, ginagamit rin nila, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito na inabsuelto na si VP Sara ng COA? Post the comments below.